Dominant Protector. Credit to the author. 51 hanggang 60. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Ano? Terence. Dito. Saan? Inangat ni Leandro ang kanyang ulo, nagmamadaling tiningnan kung saan nakaturo ang daliri ni Natoy at hinahanap ang mukha ni Terence. Talagang si Terence at siya ay payapang naglalakad papunta sa gate ng paaralan. Fuck! Nakaka-relax talaga ang bastos na ito, di ba? Dumura si Natoy, labis na hindi nasisiyahan sa namamasyal na mukha ni Terence. Muntik na siyang ma-concussion ng fucker kahapon, at may malaking bukol pa rin sa kanyang ulo. Leandro bro, pupunta na ba tayo? Hindi malay na tanong ni Stanley. Go! Para saan? Sa tingin mo madadalo mo siya ng biglaan, ha? Sinaman ang tingin ni Leandro si Stanley, inis. Isipin mong matigas ang ulo mo. Hindi ka ba na-on shot kahapon? Napakurap si Stanley sa pagkaunawa, hihilingin lamang nila kay Terence na balikan sila. Nagpasya siyang tumira sa isang liwanag na nakasisilaw, at hindi lumapit sa kanya. Nakatingin ang tatlo kay Terence nang tumigil siya. Inutusan siya ni Rowan na kunin ang kanyang bola para sa kanya. Mukhang kawili-wili ang mga bagay. Mabuti, masusuka si Terence. Tuwang-tuwa si Stanley. Si Rowan ay isang walang awa na tao, suportado ng isang gangster na kapatid. Hindi lalabas na hindi nasaktan si Terence kung makikipagsaguan siya sa isang taong ka-level ni Rowan. Hindi na kailangan pang gumawa ni Leandro sa puntong ito. Alam mo si Terence, walang paraan na makikinig lang siya sa utos ni Rowan sa kanya. Masayang komento ni Natoy. Si Rowan ay ang fighter, masyadong nagiging maganda ang palabas. Interesado si Leandro gaya ng kanyang mga alipors. Mabuti para kay Terence na mabugbog bago dumating si Hebaw na may totoong deal. Ah! Teka ano? Kailan naging mahina si Terence? Nalaglag ang panga ni Stanley habang nakatitig sa mahinang tao. Paano ito, Terence? Hindi makapaniwala si Stanley. Hindi siya magtataka kung malalaman na may kambal si Terence. Itong si Terence. Nagmura si Leandro, nakakuyom ng mahigpit ang mga kamao. Kaya kahit alam niyang timbangin ang lakas ng kanyang kalaban, masunurin bilang isang aso kapag si Rowan. Kaya hindi sapat na nakakatakot si Leandro para sa iyo. Damat. Magbabayad ka, hinding-hindi kita bibitawan. Sina Natoy at Stanley ay nasasakal sa galit at kahihiyan, pati na rin isa itong walang mukha na panunuya. Sila ba ay talagang mas mahina kaysa kay Rowan sa mga mata ni Terence? Nagngangalit ang tatlo ng wasakin ng basketball ang mga kamay at mukha ni Rowan, na bumagsak sa lupa na may dugong damanak kung saan-saan. Fuck! Seryoso! Bulalas ni Natoy na nakabuka ang bibig. Alam ko, walang paraan na ang tae na iyon ay magiging sunod sa niya rin. Nakahinga ng maluwag si Leandro. Ang kamuha ni Terence kay Rowan ay tumama sa kanya ng husto, at si Leandro ay nakaramdam ng sobrang hindi komportable at asar doon. Si Rowan ay tinanggal, gayunpaman, binastos tulad ng siya ay kahapon. Mas malala pa ang ginawa ng lalaki kaysa sa pinagdaanan ni Terence sa balkonahe. Naging malas si Rowan sa pagkakataong ito, Jesus. Kasalanan niya kung bakit niya ginugulo ang maliit na kalokohan na iyon ng baliw ng lalaki. Medyo natuwa si Stanley habang pinagmamasdan si Rowan na iniabot sa kanya ang kanyang asno. Inaalala ang ginawa ni Terence sa kanila kahapon. Mukhang si Henry bro lang ang makakaharap sa kanya. Wala naman tayo sa level niya. Si Leandro ay ayaw umamin ng kababaan sa lakas ni Terence, kumbinsido na swerte ang kasangkot kahit sa ilang antas. Ang eksena sa harap nila ngayon, gayunpaman, ay nagpatunay kung ano ang kanyang pinagdududahan. Si Terence ay isang halimaw, na may matinding kalibre. Gumamit ng basketball ang lalaki para patumbahin ang isang tao, at mula sa distansya na iyon, masyadong. Parang. Tumanggaw si Natoy bilang pagsang-ayon. Hindi na siguro natin siya dapat ginugulo.
Guys violent as fuck. Natural, walang clue si Terence kung kanino niya natalo si Roe and Gold ng Big Four. Si Terence, gayunpaman, ay hindi na magbibigay ng anumang bagay kaysa sa ginawa niya kahit na mayroon siyang kaalaman. Umabot si Terence sa ika-5 klase at kumatok sa pinto. Pumasok ka. Ang boses ng homeroom teacher ay nanggaling sa likod ng pinto. Ito ang klase ni Miss Lane sa math ngayon. Miss Lane, pasensya na late ako. Magalang na sabi ni Terence habang tinutulak niya ang pinto. Gusto na niya itong personal na kausapin ng dean, ngunit gusto niyang iwasang gamitin ang mga koneksyon nito laban sa kanya. Ang girong ito ang direktang humahawak sa kanya, pagkatapos ng lahat, hindi si Mr. Wang. Kinausap na siya ng dean tungkol dito noon pa, at hindi nakita ni Ms. Miss Lane na kailangan pang magsabi ng kahit ano, tumango lamang siya bilang tugon. Sige, maupo ka na. Nagulat si Yasi kay Terence na mabilis at malusog na naglalakad papunta sa kanyang upuan. Cheryl, hindi ba siya mukhang ganap na gumaling? Hindi ba iyon isang bala na tumama sa kanyang binti? Sino ang nakakaalam? Napakunot ng noo si Cheryl habang sinusulyapan si Terence. Marahil ay nabuhayan ako ng loob mula sa lahat ng mainit na pagkilos na iyon kahapon. Maalat na sinabi ni Cheryl, ang eksena ni Amara na tinulungan, si Terence kahapon ay sumagi sa kanyang isipan sa ilang kadahilanan. Amara, ang horny fox na iyon. Sobra sa pag-arte ng mataas at makapangyarihan. Naalala rin ni Yasi ang eksena, naiirita. Naalala niya ang paghabol sa kanya ng kanyang kapatid, at mas lalo siyang nagalit dahil dito. Para kay Yasi, hindi masama si Terence. Kung titingnan siya, ang lalaki ay isang magandang lalaki, at malakas din. Bagamat maaaring iyon ang kaso, naramdaman ni Yasi na cool si Terence kung ikukumpara sa kanyang sariling kapatid, at hindi niya maalis ang katotohanan na pinili ni Amara si Terence kaysa sa kanya. Si Terence, natural, ay hindi namalaya na ang dalawang miss ay nag-uusap tungkol sa kanya. Inilabas niya ang kanyang math textbook at binaliktad ang pahina kung nasaan si Miss Lane. Tapos na ang mga turo ng semestre, at iyon ang oras ng semestre kung saan lahat ng klase ay revision lectures. Hindi kailanman nag-aral si Terence, ngunit naging pamilyar siya sa high school at maging sa pag-aaral sa kolehiyo sa ilalim ng pagmamaktol ni Old Lin. Si Terence, bilang isang resulta, ay natagpuan ang kanyang sarili na sumusunod sa mga aralin ni Ms. Miss Lane nang walang anumang kahirapan. Siya ay hindi isang henyo o anumang uri. Mas maganda lang ang memorya niya kaysa sa karaniwang tao. Naroon din ang internet, kasama ang lahat ng impormasyon at mga klase na kakailanganin niya. Ang pag-aaral sa sarili ay hindi isang problema sa hindi bababasa. Tumingin si Terence sa upuan ni Leandro, napansin niyang wala silang tatlo. Masyado kaya niyang nabugbog ang mga ito kahapon. Bumalik si Terence sa kanyang aklat-aralin, hindi na sila pinansin pa. Whatever, it's a good thing. Ayokong makita ang mga mukha nila. Hindi niya akalain na may puka na ang tatlo laban sa kanya sa mga sandaling iyon. 52. Nasa kalahati na ang klase nang dumating si Terence, at hindi nagtagal ay tumunog na ang bell. Tiniyak ni Ms. Miss Lane na italaga ang takdang aralin sa mga mag-aaral bago umalis ng silid-aralan. Lumingon si Kang Jacob para tingnan si Terence, medyo nagrereklamo ang tono nito. Jeez, boss. Tinakot mo ako, akala ko hindi ka papasok ngayon. Ano, pinahihirapan ka ni Leandro at ng kanyang mga kaibigan? Hindi ba sila wala? Natatawang sabi ni Terence. Totoo iyon, hindi nagkaroon ng pagkakataon si Jacob laban sa kanila nang wala si Terence dito. Natural lang sa kanya ang mag-alala. Absent. Nandito sila kaninang umaga, at namamaga ang mukha ni Natoy, may mga band-aid at kung ano-ano pa. Sabi ni Jacob. Ngunit umalis sila pagkatapos tumingin sa paligid, marahil dahil wala ka dito. Oh. Dumating sila sa school. Labas ito sa inaasahan ni Terence, ngunit hindi mahalaga sa kanya kung aalis sila pagkarating nila, o kung darating man sila pareho lang. Hayaan mo silang gawin ang gusto nila.
Sa palagay ko, ngunit boss, maaari silang kumuha ng isang tao pagkatapos na malaman kung gaano kakalakas kaysa sa kanila. Babala ni Jacob, nag-aalala sa kanyang amo. Kumuha ng isang tao. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Terence, hindi naiintindihan ang gustong sabihin ni Jacob. Sinasabi ko na humihingi sila ng tulong sa labas, gangster, para makipag-deal sa iyo dahil hindi nila ito kaya. Paliwanag ni Jacob. Boss, mag-ingat ka. May kilala pa silang gangster. Sumimangot si Terence. Si Leandro ay mayabang, ngunit ang bata ay isang estudyante, sa pagtatapos ng araw. Hindi niya kailanman isinaalang-alang ang posibilidad na si Leandro ay umabot pa sa mga gangster para bugbugin siya, matapos mabaigo sa kanyang sarili. Siyempre sila, isa sa Big Four natin, si Rowan Gangster ang mismong kapatid niya. Sabi ni Jacob. Noong panahong nakipag-away siya sa amo ng second school ng Starfield, at isinama pa niya ang kanyang kapatid sa lahat ng bagay. Ang kanyang mga braso ay hubad at makapal na may malaking tato sa kanyang katawan at lahat ng bagay. Ang kanyang mga tagasunod ay may mga tubo at machete pa nga na bakal, at ang amo ni Starfield II ay lumuhod sa lupa upang humingi ng awa bago pa man magsimula ang laban. Napasimangot lang si Terence sa kwento. Ang mga estudyanteng ito ay nawawalan ng kontrol na wala sa kanyang inaasahan. Baka hindi siya naging malupit kay Leandro kahapon. Pero na, exercise break na. Tumayo si Jacob pagkatapos na mabakant ang sarili ng klase. Nakaupo sila sa pinakalikod ng silid-aralan at kailangang maghintay hanggang sa makalabas ang halos lahat bago sila makaalis. Ano ba talaga ang ginagawa natin sa panahon ng pahinga ng ehersisyo? Tanong ni Terence. Hindi pa siya kasali dahil sa mga kalokohan ni Leandro kahapon. Hindi ka pumunta kahapon. Ay, oo, parang hindi kita nakita. Saglit na nag-isip si Jacob sa tanong bago muling nagsalita. Ang pahinga sa ehersisyo ay karaniwang katulad ng organisadong himnastiko, na may PE teacher sa harapan na nangunguna sa lahat. Talagang madaling matutunan. Dinala ni Jacob si Terence sa lugar ng ika-5 klase sa field. Siya ay isang matangkad na lalaki, kaya't siya ay nakatayo sa pinakalikod na linya. Si Terence ay medyo matangkad din, nakatayo sa tabi mismo ni Jacob. Nagliwanag ang mga mata ni Leandro nang sa wakas ay nakita niya si Hebaw Bro sa gate ng paaralan. Bumaba mula sa isang puting Nissan van ang isang napakalaki at kalbo na lalaki, at dalawang magkamukhang tagasunod ang lumabas sa likod niya. Master Zong. Bati ng kalbo. Tumanggaw si Leandro bilang tugon bago bumaling sa sarili niyang mga tagasunod. Sige, nandito na si Henry Bro. Henry Bro. Sabay na bati ni Natoy at Stanley. Master Zong, nasaan ang lalaking ito na sinasabi mo? Aalisin ko siya kaagad. Kailangan pang bumalik bago pa malaman ni boss ang tungkol dito. Boss? Dito? Natural? Tinutukoy ang ama ni Leandro. Naunawaan ni Henry na ang amo ay hindi naging maayos sa Leandro na nagdulot ng kaguluhan tulad nito, at kailangang gumawa ng mahabang paraan upang maiwasang malaman. Diyan lang, exercise break ngayon. Sagot ni Leandro. Bahagyang tumanggaw si Henry Bro, may hawak na sigarilyo habang naglalakad papasok sa paaralan. Pinigilan siya ng isang guard. Hoy, anong ginagawa mo dito? School ito, hindi ka basta-basta pumapasok sa gusto mo. Hindi interesadong tumingin si Henry Bro sa gwardya. Sa isang pandidilat, bumuga siya ng usok sa kanyang mukha. Old shit. Manatili kung nasaan ka kung gusto mong mabuhay. Isang tingin sa mukha ng gangster at naunawaan ng gwardya hindi ito isang matandang tulad niya na kayang tumawid. Umatras siya at nagkunwaring hindi niya nakikita ang grupo. May mga gurong kasama ang mga estudyante tuwing exercise break pa rin. Kasalukuyang nasa field ang kabuuan ng paaralan para sa exercise break nang lumakad ang 6 na hindi pala kaibigan. Sina Leandro, Natoy, at Stanley ay 3 sa 6 na iyon, kahit na hindi gaanong nakakatakot kaysa sa 3 gangster na nasa likod nila. Si Henry Bro ay talagang walang pakialam sa mga titig habang siya ay nagmamarcha papunta sa field. Saan? Tanong ni Henry Bro. Doon, nandoon ang klase natin.
Kailangang kasama nila si Terence. Hindi nakita ni Leandro ang kanyang sarili, ngunit nakatitiyak siyang naruroon si Terence para sa pahinga ng ehersisyo. Boss, si Leandro. May dala siyang backup. Kitang-kita ang target ng grupo silang anim ay malinaw na hinahanap si Terence. Napansin na ni Terence ang anim nasa field sila, kung tutuusin nakikita sila ng lahat. Hindi nagtagal bago nakarating ang anim sa lugar ng ika-5 klase, at nakita agad ni Leandro si Terence sa likuran. Tinuro niya ito sa paningin. Siya yun, yung nakauniforme sa pinakalikod. Tumanggaw lamang si Henry Bro, na mabilis na naglakad patungo kay Terence. Ito ay totoo, ang bata ay katulad ng ibang normal na estudyante doon. Matangkad at payat, hindi man lang palaban. Napabuntong hininga si Henry Bro, ito ba ay talagang karapat-dapat sa kanyang pakikitungo ng personal. Ang bata ay medyo gwapo, ngunit iyon lang hindi na nakilala ni Henry Bro ang anumang mga katangian sa lalaki. Hindi siya palaban, isang mahirap na estudyante. Ngunit ginawa ng young master ang kanyang kahilingan, gayunpaman, at nagpa siya si Henry Bro na tapusin ang mga bagay ng mabilis, kailangan niyang bumalik sa lalong madaling panahon. Ikaw si Terence? Tanong ni Henry Bro habang nakatingin kay Terence, sigarilyo sa kanyang bibig. Oo. Matamlay na sagot ni Terence. Alam mo kung bakit ako pumunta para sayo. Hindi naging maganda si Henry Bro sa ugali ni Terence. Walang ideya. Sabi ni Terence na nakakunot ang noo, medyo naiinip. Stop blocking me, I'm trying to do gymnastics here. I can't follow the people in front of me. 53. Ang fuck. Mayroon kang ilang mga fucking bola. Ang saloobin ni Terence ay lubos na nagulat kay Henry Bro. Galit na galit, inabot niya ang lalamunan ni Terence. Bumitaw ang kaliwang kamay ni Terence bilang tugon, humawak sa kanang braso ni Henry. Ang kanyang kanang kamay ay kinurot sa pisngi ni Henry, isang daliri ang pamitik ng sigarilyo sa kanyang lalamunan. Jik! Sumigaw si Henry Bro nang tumama ang sigarilyo sa kanyang lalamunan, napaltos ito ng paso. Ang kaliwang kamay ni Terence pagkatapos ay itinulak ang natulala na si Henry sa isang tabi. Nakabuka ang bibig ni Henry Bro habang pinapaypayan ang kanyang lalamunan, humihingal na parang aso sa ilalim ng nakakapasong araw sa tag-araw. Matagal nang nakahiga si Rowan sa kama ng ospital ng paaralan, sa wakas ay nagising pagkatapos ng maraming masahe. Nilagyan ng band-aid ang ilong niya, at tinulungan siyang bumaba mula sa kama, umiihip pa rin ang ulo niya dahil sa impact. Fuck! Saang klase galing ang lalaking iyon? Rowan dumura, puno ng pagkasuklam ang boses niya. Hanapin mo siya. Babatukan ko siya kaya hindi siya makilala ng sarili niyang ina. Hindi rin namin alam. Ang mga alipin ni Rowan ay walang alam din. Napakaraming normal na mukhang estudyante na nakauniforme, at hindi sila nakaakit ng pansin, o gumawa ng anumang mga impresyon. Fuck! Well, siguradong nasa school natin siya. Hanapin mo siya sa klase, at bastyusin mo siya hanggat maaari sa sandaling makita mo siya. Ipaubaya mo na sa amin, Rowan. Sagot ng mga alipors. Nagulat sila sa lakas ni Terence, ngunit mayroon silang mga numero, walang paraan na matatakot sila sa isang solong lalaki. Lumabas si Rowan at ang kanyang grupo sa ospital ng paaralan upang makita lamang ang buong paaralan na nagtitipon para sa pahinga ng ehersisyo. Matalas ang mata ng isa sa mga alipors, mabilis na namataan ang grupo ni Leandro na tumuntong sa field kasama ang tatlong malalaking lalaki sa likuran nila. Nakilala ni Rowan ang kalbong lalaki na may tattoo, ito ay si Henry Bro, isa sa mga masikat na thug sa mga lansangan. Ang kanyang kapatid na lalaki ay nakikipag-inuman sa kanya paminsan-minsan, dinadala si Rowan kung minsan ang lalaki ay nag-iwan ng matinding impresyon sa kanya. Iyan si Henry Bro, sikat talaga sa kalye kung gaano siya kalakas. Nagtataka kung bakit siya pinatawag ni Leandro dito. Siguro para tulungan siyang pumunta sa isang tao sa paaralan. Nahulaan ng isa sa mga alipors ni Rowan. Henry Bro na pumupunta dito para bugbugin ang isang estudyante. Ewan ko, kahit na medyo overkill na yon. Umiling si Rowan, hindi maintindihan kung ano ang pinagkakaabalahan ni Leandro.
Nagtataka, umupo ang grupo sa isang bench interesado si Rowan kung kanino pupunta si Leandro. Biglang sumagi sa kanyang isipan, at naalala ni Rowan ang natalong mga tingin kay Leandro at sa kanyang mga tagasunod kahapon lang, na tumangging sabihin sa kanya ang nangyari. May nambugbog kaya sa kanila? Ang buong bagay na ito ay para sa paghihiganti, kung gayon. Ito ay ganap na kapanipaniwala, at hindi maiwasan ni Rowan na makaramdam ng kaunting saya. Nakakaawa itong si Leandro na tatalo sa isang estudyante at nakakakuha pa ng mga gangster sa labas para sa paghihiganti. Ang mas ikinatuwa ni Rowan ay ang training amongst ourselves na kasinungalingan na ginamit ni Leandro para pagtakpan ang gulo. Rowan, parang hindi pamilyar yung lalaking yun. Itinuro ng isa sa mga alipors. Fuck! Yan yung lalaking naghagis ng basketball kay Rowan. Bulalas ng isa pang alipors, agad na nakilala si Terence. Pinaikit ni Rowan ang kanyang mga mata para mas matingnan din ito talaga ang bata kanina. Rowan, anong gagawin natin? Tanong ng isa sa mga alipors na naghahanda na para patayin si Terence. Teka. Nagalit siguro yung bata kay Leandro kahit papaano dahil ganito na, hahayaan na lang natin naguluhin siya ni Henry bro bago tayo maghiganti. Matamlay na sabi ni Rowan. Mukhang kalmado si Rowan, ngunit tagang hindi mapakali sa loob. Si Leandro ay hindi kasing lakas niya, ngunit ang kanyang mga tagasunod ay malaking banta kasama si Leandro mismo. Ang matalo laban kay Terence hanggang sa puntong tumawag sila ng mga gangster para sa backup. Pinatunayan lamang nito kung gaano kakilakilabot ang bata. Naisip niya na ang pag-atake ng basketball ay isang lucky shot din. Malamang nasanay si Terence na na-target ni Henry bro ang sarili, gaya ng nangyari. Dahil dyan, nagpa siya si Rowan na panoorin muna ang mga bagay-bagay na makukuha niya palagi si Terence pagkatapos niya matapos si Hebaw bro. Ang sumunod na nangyari, gayon paman, ay tumama kay Rowan at sa kanyang barkada ng lubos na pagkabigla. Walang nakahuli sa palitan, ngunit ito ay isang hindi maikikaila na katotohanan na si Hebaw bro ay nagdurusa habang siya ay nagpapaikot-ikot, nakatikip ang kamay sa kanyang bibig. Kailan ang huling beses na tumama si Hebaw ng ganito? Ang kalaban ay isang estudyante, at gayon paman. Ang mga baga ni Henry ay sumasabog sa mainit na galit sa puntong iyon, at ang sakit sa kanyang lalamunan ay ang pinakamaliit sa kanyang mga problema. Na may mapupulang mga mata, sinugod niya si Terence, inindi ang braso sa kanya. Masasabi ni Terence na ang kanyang kalaban ay kabilang sa brown type si Henry ay isang lalaking nakatutok sa purong lakas. Ang kamao ni Hebaw ay walang pakialam kay Terence kahit kailan lagi siyang hinahampas ng matandang Linford sa bahay, at kahit na iyon ay hindi nakapinsala kay Terence. Si Terence ay hindi natatakot sa kanya, ngunit mayroon siyang isang buong paaralan bilang madla sa sandaling ito kahit na hindi kumikibo mula sa isang suntok tulad nito ay tila hindi natural sa mga manunood. Sa pag-iisip na iyon, iniwasan ni Terence ang tama sa isang kislap ng paggalaw na lumitaw sa likod ng Henry sa ibang pagkakataon. Itinaas niya ang kanyang paa at nagpadala ng isang malakas na sipa sa makapal na puwit ni Henry. Ito ang eksaktong parehong hakbang na ginawa niya laban kay Leandro sa unang pagkakataon na pumasok siya sa paaralan, at intensyon ni Terence na pabagsakin ang kalaban sa simple at tuwirang paraan. Makakatulong ito sa pagkukunwari sa kanyang diskarte na ipapasa siya bilang isang walang disiplina na manlalaban sa kalye sa halip na isang sinanay na martial artist. Ang pagpapakita ng kanyang Confredo sa publiko ay hindi isang bagay na nais niyang gawin. Ang mga turo ni Old Linford ay pangunahing nakabatay sa pagpatay, pagkatapos ng lahat. Ang pagsisiwalat ng kanyang mga card ay makakaabala lamang sa kanya. Magaspang, labanan sa kalye ang paraan upang pumunta dito. Ang Henry ay mas mabigat at mas makapal kaysa kay Leandro, ngunit ang mga sipa ni Terence ay sapat na upang mabutas ang isang kotse, lalo na si Henry bro. Si Terence, gayunpaman, ay hindi masyadong interesado sa ideya na huwag paganahin ang isang tao habang buhay sa publiko, at hindi rin siya umasa sa mga paratang na ipapataw laban sa kanya. Ang isang simpleng parusa ay sapat na para sa kung ano ang hinihiling ng sitwasyon. Masakit na sigaw ni Henry nang bumagsak ang mukha sa sementadong sahig, puno ng dugo ang ulo. 54.
Si Leandro, Stanley, Natoy, ang dalawang allipiers ni Henry Bro, at ang grupo ni Rowan ay tumangala sa ganap na hindi makapaniwala. Hindi makapaniwala si Rowan. Ang Henry Bro, natalo ito ng madali sa isang sipa sa puwitan. Maaaring hindi maintindihan ng iba ang lawak ng lakas ni Hebaw Bro, ngunit naunawaan ni Rowan kahit ang sarili niyang kapatid ay hindi katugma ng isang lalaking tulad niya. Malinaw na ibinaba ni Terence ang malaking shot ng walang anumang pagsisikap, hindi pinagpawisan. Ano ba, seryoso? Hindi makapaniwalang komento ng isa sa mga alipors ni Rowan. Jesus, napakaswerte ng bastos na iyon. Napailing na lang si Rowan sa pahayag hindi siya tanga. Sa kabaligtaran, siya ay itinuturing na isa sa mga mas matalinong uri at hindi niya nakitang maswerte si Terence. Ang kalaban ay si Henry Bro, na buong buhay niyang lumalaban ng walang awa at madyugo. Ang mapababa sa isang maswerteng paglipat mula sa panig ni Terence. Si Hebaw Bro ay hindi makakaligtas sa isang araw doon kung ang isang random na bata ay swertehin at sipain siya sa isang faceplant. Ang lakas ay lakas, at kinilala ni Rowan ang lakas saan man dapat ang pagkilala. Ang kanyang pinsala mula kay Terence ay hindi naman masama kumpara kay Henry Bro, na nagpupumilit pa ring bumangon mula sa matinding sakit. Hebaw or Henry? Hindi kailanman sinadya ni Terence na kitilin ang buhay ni Henry, ngunit hindi niya pinaplano na maging madali sa malaking tao, kahit man lang hindi nabasag ng sipa ang balakang ni Henry, ngunit tiyak na nabali ang mga buto dahil sa impact. Si Henry Bro ay nasa hospital bed sa loob ng isang buwan o dalawa kahit man lang. Henry Bro. Hindi inaasahan ng dalawang alipors ni Henry ang ganoong lakas mula sa bata. Ang pagkakita sa kanilang amo na binugbog sa lupa, gayunpaman, ay nagalit sa kanila, itinulak sila pasulong sa kinaroroonan ni Terence. Medyo naiinip si Terence habang pinagmamasdan niya ang mga alipors malapit sa kanya ito ang kanyang unang exercise break. Siya ay nagpaplano sa pag-aaral ng isang bagay o dalawa nang ang mga assholes pop out of nowhere. Patayin mo siya. Tumigil si Henry sa pagpupumiglas ang sakit ay sobra para makabangon siya. Ang kanyang mga mata, gayunpaman, ay hindi pa nagbitiw, marahas pa rin sa galit habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Talo sa isang bata mula sa isang sipa sa asno. Ang pagbaba ng ganito ay isang bagay na hinding-hindi niya papayagan ang kanyang sarili siya man o si Terence ngayon. Kailangang mamatay ang isa sa kanila. Si Terence ay nagkaroon na ng sapat na bastos. Hindi alam ng asshole kung kailan titigil. Inutusan pa niya ang kanyang mga tauhan na ipapatay siya. Napasimangot si Terence sa disgusto, tinapakan ang kanyang pisngi at na-dislocate ang kanyang panga. Nagulat ang dalawa sa ginawa ni Terence, kasabay ng pagsigaw ni Henry. Sila ay mga bagong recruit at hindi pa dumaan sa kanilang bahagi ng mga laban sa ngayon. Dinala sila ni Henry Bro dahil doon. Nais niyang ito sa kanila ang kagalakan ng karahasan at kawalang awa habang siya ay gumawa ng isang halimbawa ng isang walang pagtatanggol na estudyante. Ang kasalukuyang sitwasyon ay lubos na salungat sa inaasahan nila, gayunpaman, at naunawaan ng dalawa ang mga panganib ng negosyo sa sandaling iyon ang isa ay maaaring magkaroon ng kapansanan habang buhay sa mga labanang tulad nito. Walang anumang maluwalhati tungkol dito. Ang matinding karahasan ni Terence ay nagpatigil sa kanilang dalawa si Henry Bro ang kanilang idolo, isang hindi mapigil ang Diyos na kanilang tinitingala. At ngayon, sinaktan siya ng ilang estudyante kaya hindi man lang siya makagapang pabalik. Paano nila haharapin ang mga ganap na gangster mula ngayon kung ang isang estudyante lang ay mayroon ng napakagandang lakas? Ang pag-iisip ay nagtulak sa dalawa na umatras, at nagsimula silang umatras ng dahan-dahan. Mga inang. Walang umaalis ng buhay ngayon, fuck. Sumigaw si Henry Bro habang inilabas niya ang isang handgun mula sa kanyang bulsa, itinutok ito ng diretso kay Terence.
Ang baril ay ginawa sa mga pabrika sa ilalim ng lupa at ibinebenta sa mga black market dahil dito, ang katumpakan at kaligtasan ng baril ay mas mababa kaysa sa isang opisyal na ginawa. Ang baril ay hindi tunay, ngunit ang mga negosyo sa ilalim ng lupa ay tumingin dito ng lubos. Ang pagkakaroon ng baril na papatayin ay agad na maglalagay sa gumagamit sa kontrol ng maraming mga sitwasyon, pagkatapos ng lahat. Inihanda ni Henry ang handgun bilang isang huling paraan, isang hakbang kung sakali. Hinding-hindi niya akalain na gagawin iyon sa isang lugar na parang schoolyard. Ang alitan ni Terence kay Henry ay matagal nang nakakuha ng atensyon ng lahat ng naruroon. Ang pagpasok sa isang paaralan sa sikat ng araw, kung tutuusin, ay hindi isang bagay na kayang tiisin ng mga guro. Nakikigulo sila sa isang estudyante sa direktang paningin ng mga guro, hindi bababasa. Ang mga guro ng buffer pay ay partikular na masigla habang tinahak nila ang daan patungo sa kinaroroonan ng Henry. Ano sa lupa ang nangyayari? Si Zillian ay sumugod din sa pinangyarihan na napansin ng isang grupo ng mga guro sa mainit na talakayan. Mr. Wang, si Leandro mula sa ika-5 baitang ng ika-12 baitang, nagdala siya ng 2 gangster sa gusali ng paaralan. Si Alex lang ay guro ng PE sa ika-5 klase, at kinasusuklaman niya si Leandro dahil sa palaging pakikipag-away at paglalaro, hindi pinapansin ang paaralan sa kabuuan. Wala siyang magawa tungkol dito, ngunit nabuhayan siya ng loob na bigyan si Zillian ng reklamo tungkol sa problemang bata. Leandro. Nakakunot ang noo ni Zillian habang nakatingin kung saan nagkukumpulan ang mga tao. Nang biglang lumiko ang mga mesa, si Henry ay unang sinipan ni Terence sa sahig. Tiningnan ni Zillian ang malapitan, at napagtanto kung sino ang taong sumipa kay Hebaw. Bakit siya? Napag-alaman ng dean na si Terence ay isang magalang na bata. Siya ay direktang inirekomenda ni Pablo, ngunit may kaaya-ayang at sariwang hangin tungkol sa kanyang maayos na uniforme sa paaralan at lahat. Wala ni isang bakas ng kung ano ang makikita mo sa mga mayayamang bata tulad ni Leandro. Ngunit ngayon, napagpasyahan ni Zillian na hindi dapat humatol sa hitsura. Naunawaan niya, gayunpaman, na si Terence ay hindi isang taong maaari niyang tawirin. Naroon si Pablo na umalalay sa kanya, ngunit si Terence ay mayroon ding sikreto ni Zillian sa kanyang mga kamay bilang karagdagan. Siguradong mapapaalis siya sa paaralan kung nagpasya si Terence na ilantad siya. Mga guro ng PE, tingnan mo. Siguraduhing ligtas ang ating mga estudyante. Ang utos ni Zillian, malakas at malinaw ang kanyang hangarin. Pinahintulutan silang gawin ang sa tingin nila ay angkop sa mga gangster, basta't pinapanatili nilang protektado ang mga estudyante. With that, nagmarcha pasulong ang mga PE teachers. Si Terence ang nang ibabaw, at nilayo nilang ilagay ang kalaban sa higit na kawalan sa kanilang mga numero. Bigla silang huminto nang may naganap na nakakagulat na pag-unlad. 55. May hawak siyang baril. Gulat na tawag ni Alex Zhang. Ang ibang mga guro ay napalingon kay Henry, pati na rin ang lalaki ay may hawak na baril kay Terence. Hindi tayo makakapunta doon, kailangan nating tumawag ng pulis. Nagsisimula ng magpanik si Zillian habang ang mga bagay ay umiikot ng wala sa kontrol. Hindi ito isang bagay na kayang taglayin ng paaralan. Hindi niya akalain na ang mga magnanakaw ay ha-attack ng baril sa isang paaralan. Hindi ito isang bagay na maaaring panagutin ng isang dean lamang. Maging ang punong guro ay kalagkarin sa buong bagay kung sakaling mangyari ang pinakamasama. Hindi rin inaasahan ni Terence ang paglipat. Ang lalaki ay bumunot ng nakakatakot na baril pagkatapos matalo. Ano ang mali? Ikaw na maliit na bastard. Mainit na bagay, hindi ba? Tingnan mo nang mabuti kung ano ang nasa kamay ko, tiyak na hindi mo pa nakita ang taing ito. Ang kanyang buong katawan ay nasa matinding paghihirap, ngunit isang alon ng kasiyahan ang dumaan sa kanya sa kabila. Gusto niyang ilagay ang mga tao sa ilalim niya. Hindi ba't baril lang iyon? Matamlay na sagot ni Terence pagkatapos ng isang sulyap sa baril ni Henry. Nagbulungan sa galit ang baga ni Henry. Bro, ano ba kasing pinagsasabi nitong batang ito, di ba baril lang yan? Akala niya ba laruan ang baril? Naasar si Henry. Maaari niyang tapusin si Terence sa pamamagitan ng bahagyang paggalaw ng kanyang daliri, ngunit mas pinili niyang basahin ni Terence ang kanyang pantalon sa takot. Tama, ito ay isang fucking gun. Mamatay ka, shit.
Ang mga mata ni Henry ay kumikinang sa puot habang hinihila niya ang gatilyo. Napuno ng tunog ang buong field at ang lahat ng mga guro at estudyante ay natigilan sa pagkabigla. Hindi nila inaasahan na may mga putok ng baril. Ang mga pinakapanik, gayunpaman, ay 6 na individual. Pinisil-pisil ni Cheryl ang kamay ni Yasi, punong-puno ng pawis ang palad nito. Takot na siya mula pa nang ilabas ni Henry Bro ang kanyang baril. Hindi pa ganito kabilis ang tibok ng puso niya kahit na tumayo si Terence para humarap ng baril sa pwesto niya, pero ngayon. Lalong tumindi ang emosyon niya, at ayaw niyang aminin, pero ayaw niyang may mangyari kay Terence. Si Yasi ay nasa ganap na panic mode rin, ang mga bagay ay lumampas sa kanyang imahinasyon. Hindi man lang sumagi sa isip niya na si Leandro ay gagawa ng ganoon kalabisan para mapatay pa si Terence. Nagulat din si Leandro. Ano ang ginagawa ni Henry Bro, nagpaputok ng baril sa isang paaralan? Sa kabila ng lahat, estudyante pa rin siya at the end of the day. Hindi niya kailanman binalak na pumunta hanggang sa napatay si Terence, hinding-hindi siya makakaalis ng walang kinalaman kung pinatay lang ni Henry si Terence sa sikat ng araw, sa ilalim ng tingin ng buong paaralan. Si Kang Jacob at Natoy ay labis na nag-aalala para kay Terence, ngunit higit sa kanila ang gumawa ng kahit ano sa puntong ito, hindi kapag may kasamang baril. Ang isa na pinaka nag-aalala, natural, ay ang Dean. Hindi niya inaasahan na ang lalaking dinala ni Leandro ay ganito kabaliw, nagpaputok ng baril sa isang paaralan. AAGGH. Napasigaw si Henry Bro sa sakit at gulat habang nakatitig sa walang daliri niyang kanang kamay, duguan at wasak. Nag-backfire ang baril. Ito ay hindi nagkataon, ng baril ay hindi sana madaling mag-backfire kahit na ang baril ay hindi tunay. Binaluktot ni Terence ang baril ng baril sa bilis ng kidlat, at maging si Hebaw mismo ay nabigong mapansin ang pananabutahe. Hindi pa tapos si Terence. Napagpasyahan niya na wala siyang gagawin, o lahat hanggang sa huli. Itinaas niya ang kanyang paa, at ibinagsak iyon sa 3 natitirang mga paa ni Henry, ang malulutong na pagkaputol ng mga buto na tumutunog sa mga tainga ng lahat habang nanginginig sila sa karahasan. Ang mga pag-iyak ni Henry ay lalong hangina sa bawat nawasak na paa. Naka-full wobble mode ang mga binti ni Leandro habang nagtatago siya sa likod ng isang poste ng basketball kasama sina Natoy at Stanley, na nakakalayo hanggat maaari mula sa halimaw. Ang mga iniisip ni Rowan ay nagkakasalungatan, ito ay isang hindi maipaliwanag na sensasyon. Napuno siya ng labis na paghanga at gulat nang ilabas ni Hebaw ang kanyang baril. Ang kanyang kapatid ay kasing gangster ni Henry, ngunit si Rowan ay hindi pa nakakahawak ng baril noon. Rowan. Siya ay may baril. Ang mga alapier's ni Rowan ay nakaturo kay Hebaw Bro na nakabuka ang kanilang mga panga sa gulat. May mga mata ako. Nakikita ko ang sarili ko. Nanlilisik ang Rowan habang pinipigilan ang kanyang hininga, inis sa hindi kailangang pagkagambala. Hindi siya kasali sa bagay na iyon, at mayroon lamang siyang pananaw ng manunood, hindi katulad ni Leandro. Anuman ang nangyari kay Terence ay hindi niya direktang inaalala. Isang pagsabog ang sumunod sa putok ng baril, ngunit si Terence ay ganap na hindi nasaktan, hindi nakahiga sa pool ng dugo gaya ng inaasahan ni Rowan. Si Henry Bro ang sumisigaw sa sakit, kalahating palad na lang ang natitira sa kanyang kanang braso. Fuck! Seriously? Rowan, I think the gun backfired. Nakadilat na mga mata ang komento ng mga alapier's ni Rowan. Hindi na tayo makikipagkulitin sa batang iyon. Sabi ni Rowan habang pinagmamasdan si Terence na sunod-sunod na binali ang mga paa ni Henry Bro, nanlamig ang buong katawan niya mula sa eksena. Nakakabaliw ang lalaking to. Ayaw ni Rowan na ipahayag ang ganoong bagay sa harap ng kanyang mga tagasunod, ngunit ito ay isang pangangailangan. Ang kanyang mga alipin na iniinis ang halimaw na iyon ay hindi isang bagay na gusto niyang mangyari. Masisiraan siya ng bait kung titingnan siya ni Terence. Naunawaan ng husto ni Rowan ang kanyang lugar. Anong pagkakataon niya kung kahit si Henry Bro ay walang magawa? Ang pag-amin na, gayunpaman, ay maglalagay sa kanya sa isang alang-inang posisyon. Bilang resulta, nagdagdag si Rowan ng dagdag na hit, guys fucking insane. Para linawin ang mga bagay.
Ang pag-label kay Terence na isang baliw na baliw ay nagbigay katwiran sa kanyang pagsang-ayon sa kanya kung tutuusin, ang mga normal na tao ay hindi dapat ikumpara sa mga baliw. Nagagawa pa rin niyang iligtas ang kanyang mukha sa kabila ng labis na pagpapakita ng lakas ni Terence. Bagamat hindi kailangan ng kanyang mga alipin na linawin iyon ng kanilang amo, sapat na ang takot nila kay Terence. Sinira ng lalaki ang isang ganap, sikat na gangster na sa simula pa lang ay hindi nila kalaban-laban. Ito asshole ang tanga na ito. Tatawagin na sana ni Cheryl si Terence na isang asshole nang mapagtontong niya ang kabastusan ng salita na ginawang tanga sa huling segundo. Sabi ko sayo. Ang lakas talaga ni Shell Guy. Masayang sabi ni Yasi, muling sumili ang ngiti sa kanyang mukha. Si Kang Jacob, sa kabilang banda, ang pinaka-excited sa kanilang lahat. May mataas na hindi niya mailarawan nang mapanood niya si Terence na sinira ang Henry. Siya ay nag-iisip tungkol sa pagdaragdag ng ilang mga sipa sa kanyang sarili nang makita niya ang mga guro na nagsasara. Nangangagat ang kanyang mga ngipin, si Jacob ay sumugod sa kinaroroonan ni Terence at Henry at sinipa ang pondiya ni Hebaw sa abot ng kanyang makakaya. Fuck! Walang nanggugulo sa amo ko. 56. Gala. Mahinang sigaw ni Henry habang namumugto ang mga eyeballs. Si Jacob, gayunpaman, ay tila hindi pa rin nasisiyahan, muli niyang ibinaba ang kanyang paa, at si Henry ay bumagsak, nawala ng malay. Umiling si Terence sa mga aksyon ni Jacob. Ang lugar na iyon ay isang partikular na mahinang bahagi ng katawan ng tao, at ang patuloy na mga epektong tulad nito ay maaaring nakamamatay. Nagmula si Terence bilang isang walang awa na tao, ngunit siniguro niyang iwasan ang anumang nakamamatay na lugar kapag binigay kay Hebaw ang kanyang parusa. Ayaw niyang makulong ang kanyang unang kapatid sa paaralan dahil sa kasong pagpatay. Tama na, hindi na niya kaya. Napapikit si Jacob sa kanyang sarili na gising mula sa kanyang mainit na pagnanasa nang marinig ang mga salita ni Terence. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Henry Bro na nahimite sa kanyang mga sipa. Si Kang Jacob ay palaging bahagi ng maamo, hindi siya ang tipong sumasali sa mga away, ngunit palaging naghahangad ng panahon na kaya niyang gawin ang lahat. Siya ay nagkaroon ng kanyang mga regrets tungkol sa hindi kailanman maging sa anumang bilang isang tao at lahat. Ngunit ngayon ay ginawa niya ito. Nakipag-away siya sa mismong araw na ito. Huminga ng malalim si Jacob habang sinusubukan niyang pakalmayan ang kanyang pananabik. Tumunog ang dalawang sirena, at pumasok ang dalawang sasakyan ng pulis sa unang paaralan ng Starfield. Mahina ang loob ni Amara bakit naging aktibo si Starfield nang wala si Kapitan Yang. Una isang pagnanakaw sa bangko, at pagkatapos ay ang ilang mga gangster na nagpapaputok ng kanilang mga baril sa isang paaralan. Isang armadong thug ang nakatutok sa isang estudyante, ayon sa mga ulat. Si Amara ay nasa sukdulan na alerto. Ito ay isang kaso ng malaking sukat, at siya ay nag-utos para sa lahat ng mga armadong lalaki na magmarcha papunta sa field sa sandaling sila ay dumating. Napalibot na kayong lahat, ibaba ninyo ang inyong mga armas. Isang megaphone ang tumunog mula sa isa sa mga pulis na nagpapadala ng babala sa ilalim ng utos ni Amara. Kumunat ang noo ni Terence sa anunsyo. Sino ang tumawag sa mga pulis dito? Ayaw ni Terence na maging malaking deal ang mga bagay-bagay, at mas pinili niyang hindi na makita muli si Amara sa lalong madaling panahon. Sariwa pa rin sa kanyang isipan ang awkward na pangyayari mula kahapon. Inangat ni Terence ang kanyang ulo nang walang magawa upang makita ang isang nag-aalalang Amara na nakatingin sa kanyang direksyon. Napabuntong hininga siya, at sinundan ito ng ngiti sa dalaga. Nandito naman sila, might as well go with the flow. Ang puso ni Amara ay nanlamig at ang kanyang mukha ay namula nang makita si Terence dito. Agad niyang ibinaba ang pagkapahiya, gayunpaman, naglagay ng mataimtim na ekspresyon upang palitan iyon. Hindi niya inasahan na ang magnanakaw ay si Terence. Ang dabwang lalaki na malapit nang mamatay sa kanyang paanan at ang gulat at takot na mga ekspresyon ng mga tao ay isa lamang ang ibig sabihin ng hindi malay ni Amara. Si Terence ang gangster na may hawak ng baril mula sa ulat. Huwag kang gumalaw. Itaas ang iyong mga kamay. Utos ni Amara habang bumunot ng baril kay Terence. Natigilan si Terence habang nakatitig kay Amara. Anong ginagawa niya? Sinusubukan ba niyang maghiganti sa akin?
Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, nagpasya si Terence na pinakamahusay na itaas niya muna ang kanyang mga kamay. Walang pagkakataon na tatamaan siya ng bala mula sa ganoong kalayuan, at tiwala pa siya na kaya niya itong ibaba. Mayroong iba pang mga pulis na armado ng mga baril, gayunpaman, at ang pag-atake sa pulisya ay hindi isang bagay na gusto niya sa kanyang plato ngayon. Dalhin mo silang lahat sa amin. Sabi ni Amara habang nakaturo kay Terence at sa mga taong kasama niya. Pero Mrs. Cop, ang mga lalaking ito ang umatake kay Terence, self-defense lang iyon. Ipinaliwanag ni Jacob habang nagmamarcha ang mga pulis patungo kay Terence na nagbabalak na dalhin siya pabalik sa istasyon. Hindi inaasahan ni Amara na may magsasalita para kay Terence, ngunit ang mga salitang self-defense, asterisk ay mas nagulat sa kanya, na agad na nagpapaalala sa kanya ng eksena mula kahapon. Ang malalim na wikang Avalon iyan. Nag-isip si Amara habang umiiling paano magkakaroon ng parehong bigkas ang dalawang magkaibang kahulugan. Ang pagtatanggol sa sarili ay may parehong pagbigkas sa masturbate sa Avalon iyan. Nabawi ni Amara ang kanyang kalmado pagkaraan ng ilang sandali bago bumaling kay Jacob. Kami ang magdedesisyon niyan. Kunin mo sila. Nakangiting nagpapasalamat si Terence habang bumulong kay Jacob. Okay lang. Itong sisiw na ito ay may kasama akong karne, sinusubukan niya akong idamay sa gulo para makaganti. Napatigil si Kang Jacob nagulat habang nakatingin kay Terence. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng kasaysayan si Terence kay Amara. Magsasalita na sana siya nang si Amara na mismo ang lumapit, ang kanyang magagandang mata ay nanlilisik kay Terence, maliwanag na narinig niya ang sinabi ni Terence. Ang paggamit ng awtoridad ng pulisya para sa mga personal na interes ay isang bagay na pinakaayaw niya. Ang mga salita ni Terence ay lumampas sa linya. Naisip ba ng asshole na makakawala siya kung talagang ganoong klaseng tao si Amara? Ang galit ay umabot sa kanyang ulo sa puntong iyon, at mahigpit na hinawakan ni Amara ang balikat ni Terence, malamig ang kanyang boses habang nakatingin kay Terence. Ano ang iyong binubulong-bulong, sinusubukan mong iayon ang iyong mga kwento para sa pagtatanong. Maaari kang makipag-usap kapag ikaw ay nasa interrogation room. Kinulat lang ni Terence ang kanyang mga labi habang sinusulyapan si Jacob na parang nagsasabing, "Shay." Walang ibang nais si Amara kundi bigyan si Terence ng isang malaki, mataba, sipa, ngunit nagawa niyang pigilan ang kanyang galit gayunpaman. Hindi sulit na ipagsapalaran ang kanyang trabaho. Malapit na siyang magpatuloy nang makarating sa kanila sina Zillian at Principal Ding Binggong. Si Ding Binggong ay nakaka-relax na gumagawa ng mga plano para sa kinabukasan ng paaralan sa kanyang opisina. Ang lupon ng mga direktor ay namuhunan ng isa pang malaking halaga ng pera sa paaralan sa taong ito, at nilayo ni Binggong na i-upgrade ang lahat ng pasilidad ng paaralan kasama nito upang mapili bilang modelong paaralan ng buong bansa. Ang punong guro ay napakahusay na tao, hinding-hindi niya gaganapin ang kanyang posisyon sa isang paaralang tulad nito kung hindi. Ang lupon ng mga direktor ay naghahanap ng kakayahan pagdating sa mga punong guro, gayon din lahat ng iba ay sekundarya, at ang prinsipal ay nanatili bilang punong guro hanggat ang paaralan ay sumulong. Dahil dito, hindi sinasabi na ang mga hakbang at hangganan ng pag-unlad ng paaralan ay halos na kredito sa mga pagsisikap ng punong guro. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw sa kanya habang siya ay gumagawa ng mga plano. Nakakunot ang noo niyang sagot sa pag-aakalang sumusuway na ang mga estudyante sa mga alituntunin ng paaralan at muling naglalaro ng paputok. Napabuntong hininga na lamang si Ding Binggong. Ang mga mayayamang bata ay isang malaking tinak para sa kanya, palaging naglalaro at hindi nababahala sa pag-aaral. Tulad ng ibang mga guro, gayunpaman, walang magagawa ang punong guro. Magpapasalamat siya sa mga Diyos kung ang problemang ito ng mga mag-aaral ay hindi maimpluwensyahan ang iba sa kanilang mga paraan, lalo pa ang pagpapaaral sa kanila. May isang insidente kanina, kung saan ang mga mag-aaral ay naglulunsad ng mga paputok sa paaralan noong bagong taon. Ito ay nagalit kay Binggong hanggang sa puntong nanumpa siyang paalisan ang mga problemang estudyante na walang pakialam sa mga patakaran ng paaralan. Gayunpaman, ang karagdagang pagsisiyasat ay nasaraon ng loob si Binggong. Kaagad si Leandro ng ika-5 klase ang nagsimula ng buong insidente ng paputok, at ang nag-udyok sa kanya na gawin iyon ay walang iba kundi ang pinakanakakatakot na babae sa kanyang klase, si Yasi.
Kung ang background ng pamilya ni Leandro ay mabibigo sa pagpapahinto sa determinasyon ng punong guro, kung gayon ang kay Yasi ay kanselahin ang buong ideya. Siya ay isang babae na hindi pinanggahasang hawakan ni Binggong. Nagtaka siya bakit ang isang magandang, malinis na batang babae na tulad niya ay makumbinsi si Leandro na gawin ang bagay na iyon. Lumitaw ang dahilan pagkatapos tingnan ng mas malalim ang bagay ito ay lumabas na si Yasi ay hindi kailanman nagkaroon ng anumang masamang intensyon. 57. Naina si Yasi isang araw, at nagpa siya na sabihin kay Leandro na gustong makakita ng paputok si Cheryl. Inabot ng kalahating oras bago bumalik si Leandro kasama sina Stanley at Natoy, bawat kahon ng 5 million blast fireworks na dinadala ng dalawang manggagawa. Ang tahimik na paaralan ay binomba ng tunog ng mga paputok, at tumigil ang mga klase dahil walang nakakarinig ng kahit isang salita na sinasabi ng mga guro. Sa halip, pinili ng lahat na dumagsa sa mga bintana para sa mas magandang tanawin, at nakita ang isang Leandro na nakangiting napakasaya habang nakatayo siya malapit sa mga paputok kasama ang kanyang grupo. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ang mga paputok ay ang maingay at pangmatagalang uri, at ang buong paaralan ay napuno ng mga pagsabog sa buong klase sa umaga hanggang sa si Binggong mismo ang tumawag sa departamento ng bumbero. Ang mga guro ay hindi makalapit sa malakas na lugar ng paglulunsad. Kinailangan ng isang fire truck na may mga high-pressure water jet upang tuluyang mapatay ang mga paputok na nagtapos sa katawa-tawang insidente. Ang kaganapan ay hindi nagdulot ng anumang pinsala sa ari-arian ng paaralan, at ang mga mag-aaral ay lahat ay walang pinsala. Hindi nagtagal bago ang lahat ay natakpan ng Binggong. Hindi man lang alam ng board of directors ang tungkol dito dahil doon. Ngunit may limitasyon kung ilang beses niya kang takpan ang isang bagay na ganoon. Nagngangalit si Binggong habang naglalakad patungo sa bintana, at nalaglag ang kanyang panga nang makita ang eksenang nagaganap sa field. Mahirap na makita kung ano ang nangyari sa isang larangan na ganito kalaki, sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Ang mga estudyante, gayunpaman, ay bumuo ng isang malaking bilog na agad na itinuon ang atensyon ng prinsipal kay Leandro at sa kanyang mga gangster sa gitna. Napatalon si Binggong sa gulat, halos mahulog sa bintana nang dumulas ang mga kamay. Hindi ito paputok, ito ay isang putok. Hindi makapaniwala ang prinsipal sa hawak ni Henry. Tumingin siya ng malapitan, nakahinga ng maluwag nang mapagtantong hindi estudyante ang nakahandusay sa lupa. Nagpasya siyang ihinto ang pag-iisip tungkol dito, tumakbo palabas ng opisina habang kinuha ang telepono sa kanyang mesa. Ang pamamaril ng mga gangster sa paaralan ay isang malaking bagay na kahit si Binggong mismo ay hindi maaaring managot para sa aalis siya sa paaralan kung ito ay naging masama. Hindi ito oras para isipin ang pamagat ng modelong paaralan ng Avalonia. Tila wala pang nasaktan sa ngayon, pinapaginhawa si Binggong kahit konti. Nabunggo niya si Zillian sa hagdan. Mr. Principal, may emergency tayo. Nakita ko, ano ang sitwasyon? Tanong ni Binggong na ikinaway ang kalokohan ng dekano at sa halip ay dumiretso sa punto. Si Leandro nagdala siya ng dalawang gangster sa paaralan para habulin si Terence. Bagaman, nagawa ni Terence na talunin ang isa sa mga gangster, hindi pa rin siya nasaktan. Maikling paliwanag ni Zillian. Terence. Parang narinig na ng principal ang pangalan kanina. Ang estudyanteng inirerekomenda ni Mr. Charlton. Paalala ni Zillian. Siya. Bumilis ang tibok ng puso ni Binggong nang maalala ang estudyante. Salamat sa Diyos at hindi nasaktan ng bata. Ang mga kahihinatnan ng anumang nangyayari kay Terence ay hindi maiisip. Ang gangster na si Terence ay ibinaba, sa kabilang banda, ay hindi nag-aalala kay Binggong ang sama ng lipunan na tulad niya ay karapat-dapat na matalo. Ang mahalaga ay ang kaligtasan ng mga estudyante. Kinaladkad ni Amara si Terence papunta sa isang police car nang dumating ang dalawa. Natural na alam ng isang lalaki na nasa posisyon ni Binggong kung sino ang babae. Nakangiti siya habang naglalakad pasulong bilang pagbati. Captain Song, may nagawa ba ang estudyante ko? Hindi natakot si Binggong sa bise-kapitan, ngunit ang pagpapadala kay Terence sa istasyon ng pulisya na tulad nito ay magkakaroon ng negatibong epekto sa reputasyon ng paaralan. Dahil dito,
siniguro niyang lapitan ang bagay na ito bilang negosyable at friendly hanggat maaari ang bata ay ipinadala mismo ni Mr. Chu pagkatapos ng lahat at kailangan niyang tumapak ng maingat dito. Principal Ding, ang estudyanteng ito ay sangkot sa isang kaso ng marahas na away, kailangan namin siya para sa pagtatanong. Malamig na tugon ni Amara. Malinaw sa tono ni Amara Song na wala siyang balak makipag-ayos sa principal sa katunayan, hindi siya masyadong magalang sa kanya. Dahil doon, binago ni Binggong ang kanyang tono bilang tugon. Captain Song, kilala ko mismo ang kapitan mo, dapat ko ba siyang tawagan? Maaari mo, ngunit ang kapitan ay nasa eroplano ngayon hindi niya ito masasagot. Sagot ni Amara habang itinulak niya si Terence sa isa sa mga sasakyan ng pulis. Pagkatapos ay umalis ang pulis na wala sa paningin ng ilang sandali. Si Binggong ay labis na hindi nasisiyahan siya ay lubos na kilala at kagalang-galang sa Starfield, at nakipag-ugnayan pa sa maraming mataas na antas na pinuno, lalo pa kay Amara. Walang bata na hindi pumasok sa paaralan sa mga araw na ito, at ang kanya ay isang pribadong establishmento sa ilalim ng direktang kontrol ng lupo ng mga direktor, na ganap na walang kinalaman sa gobyerno. Walang limitasyon sa mga uri ng makapangyarihang tao na kinasangkutan ng punong guro. Hindi inaasahan ni Binggong na lampasan ni Amara ang lahat ng iyon. Talagang walang galang siya. Hindi nag-aksaya ng oras ang punong guro sa pag-dial kay Harold, ngunit hindi naka-on ang telepono ng kapitan tila hindi nagsisinungaling si Amara. Hindi kailanman ipapapatay ni Harold ang kanyang telepono maliban kung talagang kinakailangan ito. Si Harold ay sumakay sa isang eroplano na dapat bumalik sa Starfield unang-una sa umaga inimbitahan siya ng isang kasamahan na may mahirap na kaso sa kanyang mga kamay, ngunit ang balita ng pagnanakaw sa bangko ay nagpabalik sa kanya. Kinailangan siya pabalik sa Starfield. Dinala rin ang dalawang alipors ni Henry Bro, samantalang si Leandro at ang iba pa ay nakatakas, gaya ng inaasahan. Si Henry Bro naman ay diretsyong ipinadala sa ospital. Matigas ka talaga, Terence. Nakikipag-away ka agad pagkatapos ng putok ng baril sa hita kahapon. Tanong ni Amara, naiirite nang mapansin niya ang walang pakialam na ugali ni Terence. Ang mga tao ay kadalasang nanlulumo kapag itinulak sa isang police car na tulad nito, ngunit si Terence. Yung tipong walang pakialam sa mundo. Sinulyapan ni Terence si Amara bago tumalikod. Kailangan niyang aminin napakaganda ng dalaga, lalo na kapag naka-uniforme. Kausap kita, ano ang ugali niyan? Lalong nagalit si Amara, hindi siya pinapansin ng lalaki. Alam mo, hindi ko pinakinggan ang alamat na iyon tungkol sa mga babaeng may malalaking suso na tanga, ngunit ikaw. Komento ni Terence habang ang kanyang mga mata ay lumilibot sa kurbadang katawan ni Amara. Iyan na naman. Magpaliwanag ka. Hindi komportableng sagot ni Amara habang sinusuri ni Terence ang kanyang katawan gamit ang mapang-akit na mga mata. Sino ang tinatawag mong stupid na may malalaking boobs? Alam mo kung sino. Sabi ni Terence, kinurot ang kanyang mga labi. Masasabi ng sino mang may ilang anyo ng katalinuhan na ang mga dude na ito ay ang mga kriminal na pumasok sa paaralan, halatang ako ang bayani na nagpabagsak sa kanila. Good job sa pagkuha sa akin, miss. Naunawaan ni Amara ang sitwasyon na hindi sinasabi. Hindi alintana kung sino ang kriminal, gayunpaman, ang pinatay na katawan ng Henry ay humingi ng paliwanag. Ni hindi sila sigurado kung mabubuhay pa ang lalaki, sa puntong ito ang pagpasok kay Terence para sa pagtatanong ay makatwirang nasa protocol. Iyon, at ang katotohanan na si Terence ay masyadong isang asshole, kailangan niya itong takutin ng kaunti, at turuan siya ng leksyon, hindi niya kayang bugbugin ang mga tao ng ganoon lang, paano kung ang biktima sa susunod ay hindi isang kriminal. 58. Or you should just take your word for it. We see your point, but the fact here is you're sitting happy and unharmed while Mr. Henry Bros dying at the hospital. Huminto si Amara ng isang bago nagpatuloy. Hindi namin matiyak kung ito ay pagtatanggol sa sarili hanggang sa karagdagang pagsisiyasat, maaari mong sinimulan ang pag-atake sa kanya para sa lahat ng alam namin. Kahit ano, gawin mo ang gusto mo. Naunawaan ni Terence ang kanyang lugar sa mga mata ni Amara, hindi siya gusto ng batang babae, iyon ay malinaw, kasama ang katotohanan na gusto siyang lecture ni Amara sa kanyang pagkakakilanlan bilang policewoman.
Malinaw sa kanilang dalawa kung anong uri ng tao si Henry Bro, ngunit malinaw din na ang buong bagay ay halos konektado sa insidente kahapon. Hindi kailanman sumagi sa isip ni Amara na gagamitin niya ang kanyang awtoridad para sa personal na negosyo balang araw, ngunit higit pang inisip ay nabigyang katwiran ang kanyang mga aksyon. Hindi mahalaga kung sino ang biktima, ang pinakapangunahing punto dito ay ang labis na pagkasira ni Terence sa Henry. Hindi naman mali na lecture at turuan niya ng kaunti ang marahas na bata, hindi naman. Ang kotse ay ang uri na nahati sa dalawang seksyon, tanging si Terence at Amara ang nasa likod na nakahiwalay sa driver sa harap. Ito rin ang dahilan kung bakit mapangahas na nagsalita si Terence na pinag-uusapan ang tungkol sa boobs at ang uri sa isang pulis. Humarap si Amara kay Terence na nakatalikod sa kanya nang tumunog ang kanyang telepono. Kanta, si Harold. Ang boses ng kapitan ay narinig mula sa kabilang dulo ng telepono. Kap, bumalik ka na sa Starfield. Sabi ni Amara, nakahinga siya ng maluwag, hindi siya nakakakuha ng anumang lead sa kaso ng pagnanakaw sa bangko, at nagsimulang magpanik. Ang presensya ni Harold ay halos magagarantiyahan ang paglutas ng kaso. Oo, ngayon lang ako nakarating. Pabalik na ako sa istasyon, may nangyayari sa tabi mo. Tanong ni Harold. Ang lalaking tinatawag na Henry Bro sa mga lansangan ay nagpaputok ng baril sa Starfield's first school. Inalagaan ko lang ito. Maikling ulat ni Amara. Ano? Henry Bro? Nagpaputok ng baril sa paaralan. Nagulat si Harold. Wala pang 2 araw pagkatapos niyang umalis sa Starfield, paano naging aktibo ang mga bagay-bagay dito? Wala talagang nasawi, maliban kay Henry Bro mismo, na nag-iimpake ng ilang malubhang pinsala, dulot ng isang estudyante mula sa paaralan. Siya ay ipinadala sa ospital, at ang estudyante ay kasama ko, pabalik para sa pagtatanong. Sabi ni Amara habang instinctual na nakatingin kay Terence. I see. Magkita tayo sa istasyon. Nakahinga ng maluwag si Harold, natutuwa na walang estudyanteng nasugatan. Ang mga sasakyan ng pulis ay gumagalaw sa mga kalye. Pagdating sa Starfield Police Department hindi nagtagal. Si Amara ay personal na ibinaba mula sa kotse ni Amara, ang ibang mga opisyal ang humawak sa mga alipin. Ang isa pang sasakyan ng pulis ay pumasok sa bakuran sa sandaling iyon, at nakilala agad ni Amara ang plaka ng sasakyan. Ito ay kotse ni Harold. Isang matangkad at medyo tan na lalaki ang tumalon mula sa sasakyan, patungo sa kinaroroonan ni Amara sa mabilis na hakbang. Nanghina ang mga mag-aaral ni Terence nang makita ang lalaki. Siya nga. Mabilis niyang ibinaba ang ulo habang si Harold ay umakbay. Kapitan. Masayang kumaway si Amara. Gustong-gusto ni Terence na bigyan ng sipa itong Miss Song. Captain, may ask, anong nangyari sa interrogation room? Dalhin mo ako sa interrogation room. Inilayo ni Terence ang kanyang ulo upang maiwasan ang mga mata ni Harold. Anong pagkakataon? Ngumiti si Harold habang tumango kay Amara. Napansin niya ang estudyanteng nasa tabi niya. Ito ang estudyanteng bumugbog kay Henry Bro. Ito ay... Tumango si Amara. Lumingon siya para tingnan si Terence, na ganap na tahimik at masunurin na nakayuko. Ano ang... Kaya ayos lang makipaglaro kapag ako, halahat mabait at sunod sa niya rin kapag si Kapitan. Talagang asar si Amara sa puntong iyon, halatang minamaliit siya ng lalaki. Terence, anong ginagawa mo? Itaas mo ang ulo mo para kay Captain Yang. Song, ano ka ba? Parang frustrated ka, estudyante pa lang, mabait ka. Kumunat ang noo ni Harold sa inasal ni Amara. Kung tutusin, natural lang sa kanya na isipin na si Terence ay hindi masamang tao nakasuot ng uniforme ng paaralan ng bata. With that, humakbang siya at tinapik ng marahan ang balikat ng bata. Anong problema, binata? Mapagkakatiwalaan mo ito, bro, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari. Hindi nakaimik si Terence, nakayuko pa rin ang kanyang ulo. Bro! Sino ang kapatid mo? Ang pagkilala sa kanya ni Harold ay ang huling bagay na gustong mangyari ni Terence, lalo pa niyang ibinaba ang kanyang ulo bilang tugon, hindi nag-abala pang magsabi ng kahit ano. Kinausap ka ni Captain Yang. Hindi na kinaya ni Amara bakit siya naging masunurin. Oh, sa totoo lang wala naman. Mahinang ungol ni Terence. Wala lang.
Kumunat ang noo ni Harold sa sagot, hindi ba pwedeng magpakita ng respeto ang bata, ano ang ugali niya? Pinlano niyang ayusin ang mga bagay ng walang opisyal na papeles o pamamaraan, upang hindi madungisan ang record ng bata. Ang bata, gayunpaman, ay hindi masyadong matulungin, o napakaunawa sa kanyang kabaitan. Pinapante nila ako para sa gulo, kaya binugbog ko sila bilang pagtatanggol sa sarili. Nagsisimula ng magalit si Terence. Ano ba ang nangyari kay Harold nang biglaan, hindi ba niya naiisip ang sarili niyang negosyo, tulad ng dati? Nanatiling tahimik si Harold ng ilang sandali pagkatapos ng sagot, at naramdaman ni Terence ang nagninangas na tingin ng kapitan na nakatitig sa kanya, napaka hindi komportable. Maaari mo bang itaas ang iyong ulo? Naaliw si Harold sa itinanong niya. Napakaraming magkatulad na tao sa mundo. Hindi naman siguro siya ang bata, dapat magkapareho ang boses, estudyante naman ang bata. Ito ay hindi magandang mukha, at hindi ako babae o ano paman, kaya... Bamantong hininga si Terence sa loob. May napansin ang kapitan pagkatapos ng lahat. Hindi nakakagulat, si Harold ang kausap niya dito. Sikat ang lalaki sa pagiging perceptive niya. Naguguluhan na si Amara sa eksenang nasa harapan niya. Bakit ganoon ang kinikilos ni Terence, at bakit napakaganda pa rin ng kapitan dito? Akmang hihilahin Amara ang ulo ni Terence nang magsimulang yumuko si Harold para tingnan ang mukha ni Terence. Siya iyon. Walang pagkakamali, siya talaga. Si Harold ay 70% sigurado tungkol dito. Ang taong nauna sa kanya ay isang taong matagal na niyang hinahanap. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang naging estudyante ang lalaki, ngunit hindi nagsisinungaling ang kanyang mga mata. Parno. Sumubok si Harold habang sinusubukang pigilan ang pananabik na pumuputok sa kanyang puso. Ano? Si Terence ay nagmumura ng husto sa loob, ngunit pinananatili ang isang nalilitong mukha kahit na ano. Eagle, ikaw ba yan? Masusing pinag-aaralan ni Harold ang mga ekspresyon ni Terence, ngunit nabigo siya sa resulta. Hindi man lang nag-react si Terence nang banggitin niya ang Ingles na pangalan ng lalaki. 50. Hindi ganoon kadaling sumuko si Harold na unawaan niyang mabuti ang kalibre ng lalaking nauna sa kanya. Walang paraan na ang isang taong sinasamba niya ay ilantad ang kanyang sarili sa ilalim ng isang simpleng udyok na ganoon. Sabi ko, kanta. Kakayanin ko ang pagiging tanga mo, pero bakit pareho sa iyo ang kapitan mo? Nakita na ang kanyang mukha, at wala nang saysay na itago pa. Inangat ni Terence ang kanyang ulo. Sa totoo lang, dapat ay nasa ilalim kayo ng stress sa lahat ng trabaho na ginagawa ninyo. Kailangan mo talagang magpa-therapy, magpahinga ng kaunti o kung ano. Bakit ka nagsisinungaling? Ang mga pang-iinsulto ni Terence ay hindi bababa sa kanyang mga alalahanin. Ang kanyang mga braso ay kumislap sa isang kislap ng pagnanasa, humawak sa mga balikat ni Terence at marahas na niyanig. Ako si Hound. Hindi mo ba ako naaalala? Papagalitin na sana ni Amara si Terence nang marinig niyang tinawag ng kapitan ang kanyang sarili na aso. Nanlaki ang mga mata niya. What the hell's going on? Talaga bang nakaka-stress siya? Ito ba ang dahilan kung bakit siya nagsasalita ng kalokohan? Kita mo. Sabi ko, kanta, ang kapitan mo ay nagkakaroon na ng maling akala. Tinatawag niya ang kanyang sarili na asong-aso. Napabuntong hininga si Terence, umiling-iling. At tinawag pa niya akong agila matapos makita ang mukha ko. Ano ba? Napakurap si Amara, walang imik at nalilito sa nakakatawang eksena. Ang kapitan ay palaging isang figure ng katalinuhan at awtoridad. Ano ang nangyayari sa kanya ngayon? Ang natitirang 10% ng kawalan ng katiyakan ni Harold ay natangay sa mismong sandaling iyon. Ito ang hinahanap niya sa lahat ng oras na ito, walang duda tungkol dito. Ang isang kasama sa impyerno ng digmaan ay hindi isang taong napagkakamalan niyang iba. Ang uri ng pagkakaibigan na nabuo sa mga mahirap na panahon ay naging malalim. Ang walang katuturang tono ni Terence sa pag-uusap ay nagkumpirma nito, pati na rin dapat siya iyon. Isang biglaang pag-iisip, gayunpaman, ang sumagi sa isip ni Harold. Maaaring may undercover na operasyon ang nagaganap, hindi pinapayagan ang pagkakalantad ng kanyang pagkakakilanlan. Iyon ay magiging ganap na kabuluhan. Na alala ni Harold ang antas ng mga misyon na kanilang kinuha noon, at ang pag-uugali ni Terence ay tila wala sa lugar. Song, ipaubaya mo siya sa akin. Ako na ang bahala sa kasong ito ng personal.
Sabi ni Harold, hinawakan ang braso ni Terence na para bang tatakas na siya. Ah, okay. Hindi alam ni Amara kung ano ang kinainteresan ni Terence sa kapitan kaya naging dahilan upang kumilos din siya ng kakaiba. Ang mga utos ay utos, gayunpaman, at siya ay sinunod si Harold dahil sa ugali. Nang walang karagdagang pagkaantala, hinailan ni Harold si Terence habang siya ay mabilis na naglalakad sa loob ng gusali. Ngumiti lang ng mapait si Terence, walang nakatakas sa pint na ito. Sumara ang pinto, at malakas itong nilock ni Harold. Sa kabila ng pag-unawa kung gaano kaliit ang magagawa ng isang nakalock na pinto, kaya niyang itapon ang lalaking ito sa isang bilangguan at lalabas din siya ng lahat. Naglakad si Terence sa sofa ng opisina at tahimik na umupo. Captain Yang, ano ba? Ano ba talaga ang gusto mo? Dalawang lalaking nakulong sa ganitong opisina, masama talaga kung may kumalat na tsismis. Estudyante pa ako, alam mo na. Tama na walang tagalabas dito, at soundproof ang mga dingding ng opisina ko, ang asosasyon ng codename ko, alam mo yan, at alam mo kung gaano kalakas ang kakayahan ko sa recon at anti-recon. May nakita akong mga bug sa kwarto kung mayroon man. Sabi ni Harold habang matamang nakatitig kay Terence. Seryoso? May balak ka ba talagang gawin sa akin? Inosenteng sabi ni Terence, dilat ang mga mata. Drop the act, Arno. Alam mo kung ano ang sinasabi ko. Seryosong sabi ni Harold. Paumanhin, ngunit mali ang iyong nakuha, hindi ako si Arno, at wala akong ideya kung ano ang iyong pinag-uusapan. Kibat balikat na sagot ni Terence. Imposible yan. Ang mga mata ni Harold ay nagningning sa panibagong pagnanasa habang sinunggaban niya ang kanyang sarili kay Terence, hinawakan siya sa mga balikat at muling niyugyug. Eagle, ano ang tinatakbuhan mo? Bakit ayaw mong aminin kung sino ka? Medyo walang pakialam si Terence habang pinag-iisipan ang mga salita ni Harold, may tinatakasan ba talaga siya? Ang mga araw ng digmaan, ang lubos na pagtitiwala sa pagitan ng umiinit, at ang nakamamanghang mukha at nakakasakit ng damdamin na titig. Ang puso ni Terence ay tila nanikip ng kaunti sa naisip. Hinahanap ka ni Ning, nitong mga taon. Wika ni Harold, ang kanyang mukha ay nabaluktot sa gulat, ang pagtanggi ni Terence ay nagsisimula ng mapahamak sa kanya. Ning! Sino yon? Isang karayom ang tumusok sa puso ni Terence, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling tahimik, walang pakialam at walang alam. Ikaw. Namumula ang mga mata ni Harold habang marahas na nakatitig kay Terence. Sinubukan mong tumakbo, di ba? Hindi ito basta-basta matatakbuhan, masisira mo ang buong buhay niya. Biglang pinutol ni Harold ang kanyang mga titig, napahawak sa kanyang sariling dibdib habang tumutulo ang mga butil ng pawis sa kanyang noo. Pumuti ang kanyang mukha, at nanginginig ang kanyang katawan. Anong meron? Maaaring tanggihan ni Terence ang kanyang relasyon sa lalaking ito sa lahat ng gusto niya, ngunit ang lalaki ay isang mainit na kaibigan, isang ganap na kaibigan na pinagkatiwalaan niya sa kanyang buhay noon. Higit sa kanya na huwag pansinin si Harold kapag ang lalaki ay nagsimulang kumbiyelsyon ng ganoon. Kinagat ni Harold ang kanyang mga ngipin, nagpupumilit na gumawa ng isang bote ng gamot mula sa kanyang bulsa sa dibdib na may nanginginig na mga kamay. Inilabas niya ang isa sa mga table tas sa loob at ibinulsa ito sa kanyang bibig, at kumalma ang kanyang kumbulsyon. Hingal na hingal pa siya, pero hindi na siya kasing putla. Sinulyapan ni Terence ang Race-Ita sa bote, isa itong imported na pampakalma na pampawala ng sakit, isang napakalakas na uri. Ibinaba ni Terence ang walang pakialam na kilos habang nakatingin sa kaibigan. Bakit mo kinukuha ang mga ito? Naunawaan niyang mabuti ang konstitusyon ni Harold, ang lalaki ay kasing lakas at malusog na parang toro. Anong nangyari sa kanya? Aminin mo ba kung sino ka? Muling tanong ni Harold, isang nostalgic na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Huwag na muna natin pag-usapan yan, okay? Anong nangyari sa'yo? Tumugon si Terence ng isang tanong habang tinutulungan niya si Harold na tumayo sa sofa na wala ng kabuluhan ang kanyang pagtanggi. Hindi naman ako mahina, ayos lang. Tumawa si Harold, halatang napakasaya habang nakatingin kay Terence. Alam kong ikaw yan, Eagle. 2 taon na ang nakalipas. Tumangkad ka na. Wala na yung gilid sa mga mata mo, at parang mas reserved ka na rin. Pero alam kong ikaw iyon. Fine, fine. Aaminin ko.
Tell me, what happened? At saka, bakit ka nagretiro sa militar? Hindi ba't ang organisasyong iyon ay sinalihan mo? Habang buhay. Hindi maisip ni Terence ang pinagdaanan ni Harold nitong nakaraang 2 taon. Ang lalaki ay mukhang malakas pa rin gaya ng dati, ngunit si Terence ay nakadama ng bakas ng karamdaman sa loob niya. Si matandang Linford ay isang dalubhasang doktor, kilala sa malayo at malawak na mana ni Terence ang ilan sa kanyang henyo sa medisina. Oo, retired na ako. Nakangiting sabi ni Harold. Ito ay isang pinsala hindi ko na kaya ang mataas na antas ng mga operasyon, kaya lumipat ako sa puwersa ng pulisya. 6 na po. Pinsala. Tanong ni Terence. Nakatanggap ako ng bagong misyon pagkabalik namin mula sa Africa, hahanapin ko ang isang malaking international na nagbebenta ng droga. May kasama silang lubos na sanay. Mapait na tumawa si Harold. Ngunit napakaswerte ko, akala nila papatayin nila ako pagkatapos akong ibaba. Pero, si Armadillo at ang iba pa. Anong nangyari kay Armadillo? Natigilan si Terence, dahan-dahang nagtanong. Isinakripisyo ni Armadillo ang kanyang sarili. Mahinang sagot ni Harold. Ano? Umitim ang mukha ni Terence, ang lalaki ay palaging nakasuot ng maaraw na ngiti. Hindi makapaniwala si Terence. Wala na, ganyan lang. Nakita ni Harold ang ekspresyong ginagawa ni Terence. Malalim siyang nakiramay sa kanya, alam niya kung ano iyon, si Armadillo ay kasing init niya kay Terence. Iyak siya ng iyak nang marinig niya ang tungkol kay Armadillo. May pagkakataon na baka buhay pa siya. Alok ni Harold, sinusubukang aliwin si Terence. Hindi pa lumilitaw ang bangkay niya. Nagliwanag ang mga mata ni Terence na may kaunting pag-asa. Si Armadillo ay isang mabilis na tao, hindi nakakagulat kung nakatakas siya sa kanyang mahirap na kalagayan. Nalaman ko nang maglao na ang mga bangkay ay itinapon lahat sa mga hurno ng pagdadalisay ng mga drug lords. Ang sabi ni Harold sabay buntong hininga. Sobrang sakit ang magising ako, at kailangan ko munang alagaan ang aking sarili bago ang anumang bagay. Nakahanap ako ng isang lugar na nakahiwalay na mapagtataguan, at nawalan ako ng malay pagkatapos noon may nagligtas sa akin ng ilang sandali. Fuck! Sumigaw si Terence, hinampas ang kanyang kamao sa coffee table sa kanyang harapan, nahati ito sa isang tumpok ng sawdust. Nasaksihan ni Harold ang lakas ni Terence sa paghanga. Ang agila ay malakas gaya ng dati. Hindi sigurado si Harold kung kaya niya mismo ang gayon ding gawa. I'm sorry. Masyadong malala ang mga sugat ko, wala ako sa posisyon para alagaan ang aming mga warmates. Si Harold ay laging puno ng guilt sa tuwing lumilingon siya sa likod. Hindi mo kasalanan. Paniniguro ni Terence sabay iling ng kanyang ulo. Ang ginawa ni Harold ay sentido komon, sisingilin lang siya hanggang sa kanyang kamatayan sa ilalim ng mga pangyayari. Ang pagreserba ng lakas ay magiging prioridad para kay Terence, pati na rin kung siya ay nasa sapatos ni Harold. Gaano kalubha ang iyong pinsala? Natakpan ang buong katawan ko sa kanila. Umabot ng kalahating taon bago ako gumaling. Nag-resign ako sa militar pagkatapos noon. Napabuntong hininga si Harold. Tinawag itong sekwela ng Western Medicine, at sinabi ng Eastern Medicine na naputol na ang lahat ng meridian ko. Hindi ako masyadong emosyonal, at hindi ako makakagawa ng mga mahirap na gawain sa mahabang panahon. Kailangan ko ng gamot at mga pills para patatagin din ang katawan ko. Saglit na inilagay ni Terence si Armadillo sa likod ng kanyang ulo, itinuon ang kanyang atensyon kay Harold na nasa harapan niya. Ibigay mo sa akin ang iyong kamay. Anong pinaplano mo? Tanong ni Harold, na curious habang inilahad niya ang kanyang kamay para kay Terence. Nararamdaman mo ang iyong pulso. Sagot ni Terence, seryoso ang ekspresyon habang ipinatong niya ang kanyang kamay sa pulso ni Harold. Akala ko ba magaling ka lang sa pagpatay kaya marunong ka pang magpagaling, Eagle? Gulat na tumitig si Harold sa warmate na dumaan sa buhay at kamatayan kasama niya. Marami pa akong magagawa. Nakangiting sabi ni Terence. Ano, huwag kang maniwala sa akin. Hindi ka naniniwala. Sabi ni Harold na nanlaki ang mga mata. Walang ibang maniniwala kung hindi man lang kita mapagkakatiwalaan. I'd always trust you with my life back in the field. Jeez.
Si Terence ay tumatawa kasama si Harold sa ibabaw, ngunit ang kanyang puso ay same time ang pulso ni Harold ay napakahina. Ang kanyang katawan ay nakuhang muli, ngunit ang panloob na pinsala na ginawa sa kanya ay labis, at marami sa kanyang mga organo ay hindi pa gumaling. May mga senyales pa ng pagkasira. Well, maganda pa katawan ko. Curious na tanong ni Harold habang pinapanood si Terence na nagtatrabaho. Ginagamit mo lang ba ang mga painkiller para dito? Tanong ni Terence. Oo, anong meron? Tanong pabalik ni Harold. Kung ganoon, bakit buhay ka pa? Kumunat ang noo ni Terence. Tinitigan ni Harold si Terence, walang imak. Ang impyerno, tao. Talaga. Masama ang tingin mo ang mga sugat kanina ay hindi na na-recover, lumalala pa. Hindi ko alam kung paano ka nakaligtas ng ganito katagal gamit ang mga pampakalma na pampawalan ng sakit, ngunit ang isang normal na lalaki ay matagal ng patay. Mataimtim na sinabi ni Terence habang sinasabi niya ang mga katotohanan. Walang dahilan upang itago ang katotohanan mula sa isang tulad ni Haijun, isang sundalo na haantong sa isang larangan ng digmaan ay inaasahan na itinapon ang kanyang buhay sa likod niya. Kahit na sabihin niya sa kanya na mamamatay siya bukas, alam ni Terence na hindi ito magugulat sa lalaki. Iyon din ang sinabi ng isang matandang doktor sa silangan. Sinabi niya na hindi ako mabubuhay ng kalahating taon, ngunit tingnan mo ako ngayon, malusog na ako gaya ng dati, hindi ba? Sabi ni Harold, inaasahang hindi naapektuhan ng mga salita ni Terence habang iniunat niya ang kanyang mga paa. Hindi siya nagkamali kahit kalahating taon ay isang kahabaan. Tumango si Terence. Tara, Eagle, tigilan mo ba yan? Mukha ba akong namamatay? Medyo hindi nasisiyahan si Harold. Terence ang pangalan ko, itigil mo na ang pagtawag sa akin ng Eagle. Sabi ni Terence pagkatapos ng tingin kay Harold saglit. Well, sa anumang rate, ito ay isang himala na nabubuhay ka pa, maaaring may kinalaman ito sa iyong sigla ng pag-iisip. Sige na. Maaari kang magpatuloy sa paggamit ng mga pampawala ng sakit para sa sakit, ngunit lalala lamang ito mula rito. Desididong sabi ni Terence. Marahil ay napansin mo ito sa iyong sarili, mas madalas kang gumagamit ng mga pampawala ng sakit, at mas maraming lakas kaysa dati, hindi ba? Alam mo ba talaga ang gamot? Nagtatakang tanong ni Harold, hindi inaasahan na maiintindihan ni Terence ang kalagayan ng kanyang katawan ng maayos. Ano sa tingin mo? Binitawan ni Terence ang kamay ni Harold, halos nahawakan niya ang kalagayan ng katawan ng lalaki, at naging komplikado ang mga bagay mula roon. Sinasabing ang gamot ay isang ikatlong lason. Anumang uri ng halamang gamot o gamot ay may mapanirang o negatibong epekto sa mga organo, ibig sabihin, ang para sa puso ay maaaring magdulot ng pinsala sa poli o atay ni Harold, halimbawa. Vice versa, ang gamot para sa atay ay maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa puso o poli. Sa conclusion, ang bawat pagpapagaling sa isang organ ay makapipinsala sa iba pang mga organ. Ang katawan ay magiging mas mahusay na walang anumang gamot na nasa isip. Ang pagpapagaling sa kanya ay papatayin siya ng mas maaga. Matagal nang nag-iisip si Terence, at binasag ni Harold ang katahimikan. Anong iniisip mo? Iniisip ang kalagayan mo. Marahan na ba maantong hininga si Terence? Maaapektuhan ng conventional Eastern medicine ang iba pang organ habang nagpapagaling ng isa, sa kaso mo, mga nakakapinsalang epekto, ibig sabihin ay mapapabilis mo lang ang pagkasira ng iyong mga organo kapag gumaling ka. Ang pagpapagaling ng lahat ng bagay ng sabay-sabay ay bawal din. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.